Ako si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, kamakailang namata ang monster ship ng China na ispatan sa Occidental Mindoro. Mga dayuhang sangkot sa Pogo nakalaang paalisin ng BI sa bansa. PhilHealth nakatakdang taasan ang benefit rates ng miyembro nito. Pag-imprenta ng mga balota para sa nalalapit na eleksyon, nagsimula na. Alternatibong ruta sa traslasyon, alamin. Higit 200 Pinoy sa UAE, ginawaran ng pardon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Patuloy na namataan ang presensya ng monster ship ng China sa karagatan ng Pilipinas. Matapos makita sa Zambales nitong kamakailan lang, namataan muli ang naturang barko sa karagatan sa Occidental Mindoro. Para sa detalye, narito ang ulat. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na patuloy ang pagbaybay ng monster ship ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito ay matapos na muling mamataan ng China Coast Guard Vessel 5901 sa lubang Occidental Mindoro. Ayon sa PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, Lunes ng umaga nang maispatan ang monster ship sa naturang lugar. Bagamat patuloy ang pag-radio challenge ng PCG, hindi nito nataboy ang presensya ng China. Sa isang pahayag, sinabi ng CCG na nagsasagawa lamang ito ng law enforcement operations na bilang pag-angkin sa teritoryo ng Pilipinas. Matatanda ang una ng namataan ang naturang barko, 54 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales. Pagtitiyak naman ng PCG, patuloy itong magmamanman sa galaw ng naturang barko. Bagamat walang agresibong aksyon ng CCG, malaki umano ang epekto nito, lalo na sa pagkakaroon ng takot sa mga Pilipinong mangingisda na pumalaot para maghanap buhay. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sensitibong balita po, nais panagutin ng Land Transportation Office o LTO ang driver na nasa likod ng isang viral na video kung saan kinakaladkad ang pusa na nakatali sa isang tricycle. Para sa detalye, narito ang ulat. Inisyuhan na ng show cause order ng Land Transportation Office o LTO ang nasa likod ng viral video na ito. Makikita dito ang pagkaladkad ng isang tricycle sa pusang nakatali dito. Ayon kay LTO Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ang nakarehistrong may-ari ng nasabing tricycle ay siya ding mismong nagmamaneho nito. Kaya naman pinaharap na ng LTO ang naturang driver upang magpaliwanag at panagutin sa ginawa niyang aksyon. Hindi umano papalampasin ng LTO ang itinuturing na animal cruelty na ginawa ng driver. Humihingi din ng written explanation ng LTO mula sa driver para depensa ng sarili na hindi masuspinde ang kanyang lisensya. Nakatakdang humarap ang driver sa LTO main office sa January 20. Samantala, ayon sa isang post ng naturang uploader ng viral video, agad namang ginamot ang pusa. Sa tulong ng mga opisyal ng barangay ay ginamot ang mga naging sugat ng pusa at kasalukuyang nagpapagaling na. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, idineklara ng Bureau of Immigration o BI ang nakatakdang pagpapatalsik sa mga dayuhang sangkot sa operasyon ng Pogo. Ayon sa ulat, lagpas 11,000 sa higit 30 dayuhan ang papaalisin sa bansa dahil sa hindi pag-downgrade ng kanilang visa. Ayon naman kay BI Commissioner Joel Viado, ang mga dayuhang Pogo workers na susunod ay mapapauwi na sa kanilang bansa habang ang mga lalabag dito ay aarestuhin at idadagdag sa mga listahan ng blacklisted sa bansa. Dagsaang mahigit 3 milyong pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX nitong holiday season matapos na magsibalik ng Maynila ang mga nagbakasyon sa probinsya.
Tila mahaba-haba na pila at matagal na paghihintay din ang dinanas ng mga commuters sa mga terminal. Nananatili naman ang presensya ng pulis sa loob at labas ng terminal para siguruhin ang seguridad at kaligtasan ng bawat pasahero. Inanunsyo ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na nabuo na ang La Nina sa tropical na karagatang Pasipiko. Ibig sabihin, inaasahang makakaapekto ito sa ating bansa hanggang sa unang quarter ng taon mula hanggang Enero hanggang Marso. Sa panahong ito, mayroong mas mataas na tsansa na makaranas ng higit sa normal na pag-ulan at ang posibilidad na magtaas ng aktibidad ng mga daraang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Susunod sa News Force. Pagpapatupad ng 8 Act, isinulong para sa mas mainam na pandaigdigang kalakalan. Nationwide gun ban magsisimula na sa Linggo. PhilHealth nakatakdang taasan ng 50% ang benefit rates. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Tataasan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ng 50% ang nasa 9,000 health benefit packages ngayong taon. Sa pahayag nitong Lunes, ang pagtaas ng benepisyo ay nag-umpisa sa unang araw ng taon. Ilan sa kabilang sa pagtaas ng benefit package ay ang kidney transplant, malubhang atake sa puso at mga isinugod sa ospital para sa agarang paggamot ngunit hindi na confine. Mas malaking incentive, mas maliwanag na kinabukasan para sa negosyo sa Pilipinas. Yan ang inaasahang hatid ng inilunsad na Create More Act. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Kamakailang pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Create More Act bilang Republic Act No. 12006 noong nakaraang taon ng Nobyembre. Ang batas na ito ay naglalayong gawing mas maaasahan at nakakahalina ang Pilipinas para sa mga lokal at dayuhang mamumuhunan. Nagbibigay ito ng mas mahahabang insentibo sa mga negosyo na may tagal na hanggang 27 taon para sa mga strategic investments. Ibababa rin ang corporate income tax ng RBEs mula 25% patungong 20% na makakatulong sa pagpapagaan ng gastusin ng mga negosyo. Samantala, zero-rated ang VAT sa mga lokal na pagbili ng export-oriented enterprises habang exempted naman sa VAT ang kanilang importasyon. Layon din ng Create More ang pagpapalawak ng mga insentibo para sa turismo, kabilang ang karagdagang 50% deduction sa mga gastusin sa trade fairs. Ayon din kay Finance Secretary Ralph Recto, ang batas ay maghahatid ng mas maliwanag na ekonomiya sa 2025 dahil sa inaasahang paglago ng mga pamumuhunan. Ang nasabing pagpapatupad na ito ay tinanggap ng mga dayuhang negosyante mula sa Japan, United States at United Kingdom. Ayon sa ulat, ang Create More ay isang sagot sa kanilang mga pangangailangan sa pagbubuwis at operasyon ng kalakalan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, mariing itinanggi ng Lionel Waste Management Corporation ang pag-aabandon na umano nila sa kanilang tungkulin na akusasyon ng alkalde ng lungsod ng Maynila matapos ang 400% pagtaas ng dami ng basura sa lungsod sa sunod ng pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Sa isang pahayag, mariing itinanggi ng Lionel ang akusasyon dahil pagwawalang bahala umano ito sa pagsusumikap ng mga basurero. Dagdag nito, tapat nilang pinagsilbihan ang kanilang kontrata hanggang huling araw ng taong 2024 sa kabila ng utang sa kanila ng lungsod na mahigit 561 milyong piso.
Mga ka-GNN, maging makilatis po sa paggamit ng plataforma online dahil may ilang manggagancho na nanghihingi ng bayad para sa di umano'y tulong na maresolba o mabawi ang inyong pera na minsan nang na-scam. Atin niyang alamin mula kay Daniza Lopez. Tila magiging doble ang mawawala sa pera ng isang biktima na minsan ang na-scam kung mapapaniwala ito sa isang modus ngayon na pagpapanggap ng isang manggagancho bilang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG. Ang modus na ito ay ginagawa sa isang mobile application na Telegram kung saan paniniwalain nito ang biktima ng scam na maibabalik ang nawalang pera sa pamamagitan ng pagpoproseso umano sa kaso at pagpasa nito sa abogado na siyang mayroong bayad bilang kapalit. Mayroon din itong mga memorandum na ipinapakita na siyang mayroong tatak ng PNP para lubos na mapaniwala ang biktima. Paglilinaw ng PNP-ACG, walang proseso ang ahensya sa pagsasampa ng kaso online at hindi ito kailanman nang hihingi ng bayad. Kinumpirma rin ng ahensya na ang mga litrato na gamit ang pangalan at tatak ng PNP sa ipinapadalang mensahe sa Telegram ay peke. Kaya't payo nito sa publiko, magtungo sa kanilang tanggapan o tumawag sa kanilang opisyal na numero para sa anumang katanungan o reklamo. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Mag-uumpisa na po ngayong linggo ang nationwide gun ban bilang parte ng paghahanda para sa midterm elections ngayong taon. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Ipinatupad ng Philippine National Police o PNP na magsisimula na nitong ipatupad ang nationwide gun ban sa ika-12 ng Enero. Ito'y bilang parte ng 2025 midterm elections na gaganapin sa buwan ng Mayo kung saan tanging ang mga pulis, militar at iba pang law enforcement agencies lamang ang mayroong kakayahan na magdala ng baril sa araw ng eleksyon. Bukod sa gun ban ay mayroon ding itatalaga na checkpoints ang PNP sa mga estratehikong lugar para masigurong epektibong pagpapatupad ng gun ban. Naitala naman ng ahensya ang 3 aktibong private armed groups sa rehiyon ng Central Luzon, Central Visayas at Mindanao na siyang patuloy na sinusubaybayan ng kapulisan kasabay ng pagpapaigting sa kampanya laban sa loose firearms. Samantala, nasa heightened alert status pa rin ngayon ang PNP dahil sa mga sunod-sunod na kaganapan gaya ng traslasyon kaya't napagdesisyonan nitong palawigin pa ang estado hanggang sa araw ng halalan. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay na balita, nagsimula na nitong Lunes ang pag-imprenta ng 73 opisyal na balota para sa May 2025 elections. Mula sa kabuang bilang na ito, nasa higit 68 milyon rito ay nakalaang mga balota para sa national at local elections habang ang matitira ay para sa halalang Bangsamoro, overseas voting at local absentee voting. Kumpiyansang ipinahayag ni COMELEC Chairman George Garcia na makumpleto ang pag-imprenta ng balota sa loob ng 77 araw. Target na unang matapos ang pag-imprenta ng mga balota na gagamitin para sa overseas voting, local absentee, test ballots at Bangsamoro parliamentary elections. Nananatiling maayos at payapa ang ikalawang araw ng pahalik sa Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand ngayong Martes. Samantala, nagbigay rin ng ilang update si MMDA Chair Attorney Don Artes hinggil sa seguridad at kahandaan ng ahensya sa nalalapit na pagdaraos ng Traslasyon 2025. Yan ang tinutukan ni Princess Castro. Simula nang mag-umpisa ang pahalik sa imahen ng Poong Jesus Nazareno kahapon ay patuloy na rin ang pagdagsa ng mga deboto dito sa Quirino Grandstand para ibulong ang kanilang mga dalangin kasabay ng paghaplos sa paanan at krus ng mahal na poon. Sa ikalawang araw ng pahalik ngayong Martes ay makikitang maluwag pa ang pila mula sa mga plastic barrier at inaasahan pa ang pagdami ng mga tao sa mga susunod na oras hanggang sa huling araw bukas.
Para naman sa kasalukuyang sitwasyon sa pahalik sa imahe ng Nazareno sa Grandstand, may tugon si MMDA Chairman Attorney Romando Donartes. Security-wise, kailangan lang po mag-ingat dahil una-una yung mga ipinagbabawal na dalhin dito, alak, patalim or kung ano man. Talaga po mahigpit ang ating kapulisan pero wala naman pong threat. More on for ano lang po yan, security check yung ating ginagawa. At para sa araw ng prosesyon, nasa 1,200 enforcers kabilang na ang mga maglilinis ang nakatakdang i-deploy ng ahensya. Nakantabay rin sa grandstand ang iba't ibang organisasyon, mga cleaning group, mobile command center ng ahensya, katuwang ang kapulisan upang mapamahalaan ang kaligtasan at kaayusan ng kaganapan. Samantala, mapamatanda o bata ay talagang matyagang pumila para makalapit sa imahe ng puon kung saan ang ilan sa kanila ay nakasuot pa ng damit na may pangalan at mukha ng Nazareno. Ilan sa mga debotong nagtungo sa grandstand ay ang mag-asawang nanggaling pa sa Bohol, dala ang kanilang mga dokumento at pasaporte at ng kanilang panalangin maaprubahan ng kanilang pag-alis sa bansa. Ma-approve yung petisyon namin at makalabas ng bansa. Ayun, nagdala ko ang yung mga papers. Habang isang children with special needs naman ang may dalangin makapagkolehiyo ngayong taon. Makabalik na po ako sa pag-aaral sa kolehiyo. Habang ang ilan ay hindi alintana ang kanilang karamdaman, makalapit lamang sa puon. Gumaling yung buong katawan ko. Bukod sa mga deboto ay nariyan din ang mga nagtitinda ng religious items gaya ng mga tuwalya na pamuna sa paanan at krus ng Poong Nazareno. Ang pahalik ngayong taon ay mas pinaaga para maiwasan na ang pagpanik ng mga deboto sa andas sa araw ng traslasyon. Mula rito sa Quirino Grandstand, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isa sa gawanan ng Department of Energy ang pangatlong round ng Green Energy Auction o GEA-3 bilang bahagi ng inisyatiba na pataasin ang paggamit ng renewable energy resources upang makamit ang seguridad ng enerhiya sa bansa. Ang GEA-3 ay magbibigay daan sa pagpasok ng renewable energy sa bansa. Ito'y upang mapanatili ang cleaner at sustainable future at tiyakin ang malinaw at maayos na proseso ng pagpili ng resources facilities. Susunod sa News Force. BI inaresto ang Japanese swindler sa Binondo. Mga alternatibong ruta sa Traslasyon 2025, alamin. Panagbenga 2025, opisyal nang inulunsad sa Baguio City. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sa nalalapit na Traslasyon 2025 ay nakahanda na rin ang mga alternatibong ruta na maaaring daanan ng mga motorista sa araw ng kapistahan ng Itim na Nazareno. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. 2 araw na lang at muli na namang dadagsa ang mga deboto ng Itim na Nazareno sa kapistahan nito sa Anwebe, kung saan gaganapin din ang taunang traslasyon o prosesyon ng Black Nazarene. Dahil dito, buong puwersa na ring nakaantabay ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa kaayusan ng mga kalsada at seguridad ng mga debotong dadalo sa kaganapan. Kaugnay nito ay ang mga alternatibong ruta na maaaring daanan ng mga motorista na papuntang southbound at northbound sa darating na Huwebes. Para sa light vehicles, ang mga sasakyang mula Timog o Rojas Boulevard at Taft Avenue ay maaaring dumaan sa United Nation Avenue diretso sa Nagtahan Otis na maaaring kumaliwa sa Mabini Bridge patungo sa Magsaysay Boulevard at Lacson Avenue patungo sa inyong destinasyon at pabalik. Habang ang mga sasakyan namang manggagaling sa Hilaga o Malabon na Votas at Port area
ay maaring dumaan sa Anda Circle at dadaan sa Soriano Avenue o Intramuros at Magallanes Drive papuntang Chinatown. Para naman sa truck rerouting, ang mga truck na papuntang North Harbor mula sa SLEX, maaring dumiretso sa Osmeña Avenue, pakanan sa Quirino Avenue at didiretso sa Nagtahan Street papunta sa Lacson Avenue, kung saan pagtapos nito ay maaring kumaliwa sa Yuseco Street at diretso papuntang Kapulong Street. Pagkaraan nito ay kumanan o kumaliwa sa Arten Road papunta sa inyong destinasyon. At ang mga truck naman na manggagaling sa Parañaque area ay maaring kumanan sa Quirino Avenue papuntang Nagtahan at Lacson Avenue patungo sa inyong destinasyon. Habang ang mga truck na papuntang south ay maaring gumamit ng parehong ruta. Samantala sa iba pang paghahanda, activated na ang Multi-Agency Coordinating Center sa St. Benedict Building, Quiapo Church, kung saan nakantaway dito ang MMDA, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at iba pang sangay ng pamahalaan. At upang magsilbing mata sa kapistahan ng replika ng itim na Nazareno, handa na rin ang mga CCTV sa lugar kung saan gagawin ang mga aktibidad at lugar na daraanan ng traslasyon. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Para naman sa mga moviegoers at gusto pang humabol sa panonood sa 10 film entries ng Metro Manila Film Festival 2024, good news po dahil extended ito hanggang ika-14 ng Enero. Ang isang linggong ekstensyong ito ay batay sa desisyon ng pamunuan ng festival sa panguna ni MMDA at MMFF Overall Chairperson Romando Don Artes. Matatandaang nagkaroon din ng isang linggong ekstensyon sa festival noong nakaraang taon dahil sa mataas na demand ng mga manonood. Samantala, gaganapin naman sa ika-30 ng Enero hanggang ika-2 ng Pebrero ang ikalawang edisyon ng Manila International Film Festival sa TCL Chinese Theater sa Hollywood. Opisyal nang inilunsad ng Baguio City ang ika-29 na Flower Festival o mas tanyag bilang Panagbenga Festival ngayong taon. Ngayong 2025 may temang Blossom Beyond Boundaries, ang taunang pagdiriwang na kumakatawan sa pagkamalikhain at pagkakaisa ng komunidad. Aabangan ngayong taon ang pagbabalik ng Grand Street Dancing bukod sa Grand Float Parade na lalakuhan pa ng mas maraming katao. Opisyal na magsisimula ang Panagbenga sa susunod na buwan. Isang swindler na Japanese national ang natimbog ng Bureau of Immigration sa Binondo, Manila matapos madiskubre ang kinasasangkutang higit sa 3 milyong yen ng voice phishing scam. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang isang Japanese national na wanted sa Tokyo, bunsod ng swindling na nagkakahalaga ng higit sa 3 milyong yen sa pamamagitan ng voice phishing. Pahayag ni BI Commissioner Joel Viado, ang arestado ay si Yokota Tetsuya na 39 na taong gulang na namataan sa Ongpin, Binondo ng mga operatiba. Ayon sa ahensya, ang pagkakaaresto kay Tetsuya ay sa pamamagitan ng ugnayan ng pamahalaan ng Japan ukol sa mga puganteng Hapon sa bansa. Pagbabahagi pa ni Biado, mapapabilang sa blacklist ang arestado at iisyuhan ng deportasyon sa lalong madaling panahon. Ayon sa mga otoridad, ang krimeng kinasasangkutan ng arestado ay pagtawag sa mga biktima bilang nursing home kung saan binibigyan sila ng 2.74 million yen via postal mail. Sa kasalukuyan, si Tetsuya ay nakadetina sa BI Detention Facility ng Camp Bagong Diwa para sa kanyang nalalabing deportasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Magandang balita naman, mayroon pong 220 na mga Pinoy ang nagawaran ng pardon na nasa iba't ibang kulungan sa United Arab Emirates o UAE. Kaya naman naghatid ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay UAE President His Excellency Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ayon kay DFA Undersecretary Maria Teresa Lazaro, ang pagkakaloob ng pardon ay kasabay ng selebrasyon ng National Day ng UAE.
At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, kamakailang namata ang monster ship ng China na ispatan sa Occidental Mindoro. Mga dayuhang sangkot sa Pogo nakalaang paalisin ng BI sa bansa. PhilHealth nakatakdang taasan ang benefit rates ng miyembro nito. Pag-imprenta ng mga balota para sa nalalapit na eleksyon, nagsimula na. Alternatibong ruta sa traslasyon, alamin. Higit 200 Pinoy sa UAE, ginawaran ng pardon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.